Okay, hello everyone. So ang title ng lecture ko today is Psychotheology of the Brain. Bigatin yung word na psychotheology. For those of you asking, this is an area, intellectual area wherein ina-analyze natin yung psyche na pinag-uusapan sa psychology in connection to the designer of the psyche who is God. Kasi in this channel, talagang naniniwala ako na hindi mo pwedeng maintindihan ng maayos, hindi mo pwedeng maintindihan ng tama yung psyche apart from kung sino yung gumawa ng psyche, who is God. Kaya yun yung theology, from the term theo. Kaya naging psychotheology. Iko-connect natin dyan yung brain na nasa loob ng ulo mo. Everyone, ilagay ang kamay sa ulo. Di ba matigas yan? Sana matigas yan. Kaya lahat tayo matigas ang ulo. Okay? Sa loob ng matigas na yan, kasi yan yung bungo. Sa loob niyan, yun yung utak. Iko-connect natin later yung utak dito sa psychotheology. By the way, ito, ilalagay ko to under ng Introduction to Psychology playlist para to sa mga psych majors na nagsisimula pa lang. Yung mga nag-i-introduction to psychology, shout out sa inyo. Kamusta naman yung pagiging first year nyo sa psychology? Meron na ba kayong planong mag-shift? Weirdo na ba kayo sa kung ano ang psychology? Okay? Anyway, so ang Bible verse natin for this lecture, one of my favorites, one of the most powerful, one of the most psychological verses in the Bible, Colossians 1:16. I-zoom in natin para makita ninyo, for in Him, all things, everybody say all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Ang dami nun, naubos hininga ko ha. All things, ulitin nyo, everybody say all things. Yan, were created through Him and for Him. Grabe. Gusto kong i-emphasize yung mga words na yan, in Him, if you can see, and then all things were created. Cause and effect statement yan. Ano ang cause? Yung in Him. So, Diyos ito, si God. Si Jesus to. In Him, cause. Ano yung effect? Dahil daw sa Diyos, nagkaroon ng all things na create. All things were created, that's the effect. Kung isa-summarize mo yung framework na kiniklaim nung passage na to, it looks something like this. Yung spiritual, yan yung gumawa ng physical. So, lahat ng bagay na nag-e-exist in the physical world, kaya nag-e-exist yan, ang reason, meron yang spiritual source. There can be no physical without the spiritual. Ang origin ng lahat is a spiritual being who is God. Akala nyo, ganyan-ganyan lang yan. I'm sure marami nagtatanong, ano ngayon? Ano na naman ang issue mo kung ganyan yung model na yan? Okay? Ang daming implications niyan, limit ko lang sa dalawa. Number one, ang implication niyan is, dapat maniwala ka talaga sa spiritual world. Diba? Kung ikaw, nakatira ka sa physical na mundo, nakaupo ka sa isang silya, gumagamit ka ng isang table, ikaw mismo, meron kang physical na katawan, nahahawakan mo ulo mo, pinapaliguan mo katawan mo araw-araw, dapat, ang pinaka-assumption mo, kaya lahat nag-i-exist yan kasi totoong merong spiritual world. Unfortunately, many people today hindi na naniniwala sa spiritual world kasi sa thinking na 2025 na, bakit pa kayo naniniwala sa mga espiritu? Hindi totoo ang demonyo, hindi totoo ang mga angels, hindi totoo ang heaven and hell. Maniwala lang tayo sa sinasabi ng science. Mamaya i-discuss ko yan. So many people today hindi na naniniwala sa spiritual world and that is not good. As I go along, you will know kung bakit. Okay? Number two, ang isa pang implication yan, if this framework is true, dapat maniwala ka na spiritual being ka. Parte ka ng spiritual world. Although may katawan ka, embodied ka. Hindi ibig sabihin nun, purely physical ka. In fact, you are a spirit in a body. Espiritu ka, parte ka ng spiritual world na nilagay sa isang katawan. May ibang lectures ako for that. Pero yan yung pinakaunang basic na dapat alam mo sa sarili mo. Ganyan mo dapat tignan yung sarili mo. Hindi ka katawan mo. You are a spirit in a body. Which means, meron kang mga spiritual needs that you need to get. Yan ang problema sa maraming tao ngayon dahil hindi sila naniniwalang mga spiritual being sila.
Hindi nila kinukuha yung mga spiritual needs nila. Ano kinukuha nila? Yung material needs, which is the source of many mental health issues. Marami din akong lectures na ginawa tungkol dyan. Paano yung mga material needs, yun pa yung nagiging dahilan kung bakit marami mga tao depressed, mataas ang anxiety, hindi ma-manage yung stress ng maayos, so on and so forth. Okay, so please lang, kung nanonood ka, maniwala ka, ikaw, isa kang spiritual being, parte ka ng spiritual world. Now, let's go back to the passage. Gusto ko namang i-emphasize yung second part. Dito, all things were created through Him. Grabe yung statement na yan. Ang bigat. Heavy gut. Siguro mga 800 pounds. Ganun kabigat. Okay? Nasaan na naman yung cause and effect dyan? Through Him. Yan yung cause. Through God. Through Jesus. Ibig sabihin, yung through Him na yan, yan yung nagsilbing template, yan yung nagsilbing korte, hulma, design ng lahat ng ginawa. So, ang Diyos, ang pinaka-template ng lahat na physical na ginawa. All things, yun na yung effect dito. Does that make sense? O ngayon, i-connect natin sa psychology. Ito, ano na naman ang issue natin dito? I-simplify lang natin yung through Him dyan, that is God. Yung all things dyan, kasama dyan yung brain. I-consider ko na creation. Physical creation yung brain. Kasi physical naman yung brain, di ba? Nahahawakan yan, naooperahan yan, dumudugo yan, tinutubuan ng tumor yan. Yung mga brain surgeons, nahawakan na nila yung brain, nakita na nila yung brain. So, under pa rin yan ng all things. That was created through Him who is God. So, i-visualize mo yung relationship between brain and God. Ibig sabihin ng through Him, template ng brain, yung spiritual being who is God na gumawa sa Kanya. Ang nag-design ng brain is the spiritual God who created it in the first place. Kaya may implication na naman yan when it comes to the brain. Yung mga nag-aaral dyan ng neurology, shout out sa inyo. Ang implication niyan, dalawa. Una, the brain is supernaturally designed. Everybody say designed. Ibig sabihin, pinag-isipan, hinulma, pinagplanuhan. Diba ganyan kapag nagdi-design ka ng damit, nagdi-design ka ng kotse, may plano ka, may purpose ka sa damit, may purpose ka sa dinidesign mong kotse. The same thing with the brain. When our brain was created by God, meron niyang purpose. Hindi tayo tsamba lang ng universe. Shout out sa mga naniniwala dyan sa evolution, na dati daw, simpleng bulate lang tayo, nabunga ng malaking pagsabog in the universe, yung bulate na yon maya-maya naging uod. Iba pa ba yung bulate sa uod? Pareho lang yata, no? Bulate, maya-maya naging more complex. Naging puno. Yung puno, maya-maya naging butike. Alam ko, mali-mali yung sequence ko, pero you get the idea. From simple to complex. Yung butike, maya-maya naging paru-paro. Yung paru-paro, maya-maya naging unggoy. Yung unggoy, maya-maya naging tao, gumagamit na ng laptop, nanonood na ng YouTube. Yon. Okay? Wala raw supernatural event. Everything is physical, sabi ng evolution. It all started in a very big explosion where all life started. Got that? Ang isa pang implication yan when it comes to the brain is, other than it is designed, our brain is wired for spiritual functions. Although physical yan. Pero, meron tayong mga evidences, mamaya ipapakita ko, na yung brain, meron siyang certain feature na may kinalaman sa spiritual functions. Ang magandang analogy ko dyan is, eto, yung brain parang cellphone. Diba yung cellphone natin, dinisenyo yan para lagi siyang maghanap ng signal. Whether signal sa cell site or signal ng Wi-Fi, laging naghahanap ng signal yung cellphone. Yun yung design niya. I-on mo yan, yan yung una niyang gagawin. Hanap signal, hanap Wi-Fi, hanap ng Bluetooth na pwede siyang makipag-pair. Ganon din yung brain. Because our brain is created by a spiritual God, yung brain natin, dinisenyo yan para maghanap ng spiritual reality. Naghahanap tayo, nag-iisip tayo, curious tayo sa mga spiritual matters of life. Meron tayong tinatawag na, ang tawag ko dyan, spiritual appetite. Everybody says spiritual appetite.
Iba yan sa physical appetite, di ba? Ibig sabihin ng physical appetite, gusto mong kumain ng sisig. Malamig ngayon, ulan ng ulan, gusto mong magchampurado. May appetite ka sa sisig, may appetite ka sa champurado. Oh, ganun din sa spiritual level. Because your brain is wired by a spiritual being, natural lang na yung brain natin may spiritual appetite. Gusto niyang maghanap ng mga spiritual things. May mga expression siya na may kinalaman sa spiritual realm. What are some of the evidences to support what I'm saying? Alam niyo ba merong field sa neurosciences ang tawag neurotheology? I-combine niyo yung words, no? Neuro. Ano yung neuro? Yun yung brain cells. Yun yung physical. Kino-connect nila sa theology the concept of God. Bakit? Anong pinag-aaralan sa neurotheology? Ito yung na-discover nila that the brain, which is physical, yun yung dinisenyo ng Diyos na gumawa sa brain, behaves in unique ways when processing about spiritual matters. Merong mga certain parts yung brain na yung mga parts na yon, ang trabaho niya, lagi silang naghahanap ng mga spiritual matters. Ito yung mga parts ng brain that are very active kapag yung pinag-uusapan, kapag yung ginagawa, may kinalaman sa spiritual world. Unang na-discover yan ni Wilder Penfield. Kilala niyo si Wilder Penfield? Asawa ni Mrs. Penfield. Kilala natin yan. Okay? Si Wilder Penfield, ano yan? Isa sa mga popular in history na neurosurgeon or brain surgeon. Yan yung trabaho niya. Bubuksan niya yung ulo ng tao, bibiyakin niya yung skull, tapos gagamutin niya yung brain through surgery. Ngayon, in many of his surgeries, lagi niya napapansin na kapag meron siyang tinatamaan na part ng brain, certain parts ng brain, ang nangyayari dun sa tao, nakaka-experience siya ng spiritual visions. Nakikita nila si Jesus, nakakita sila ng mga angels, nakikita nila yung mga dead relatives nila, sinasabi ng mga patient na they feel close to God. Kasi kapag binubuksan niya yung ulo ng mga taong inooperahan niya, gising naman sila via anesthesia. May anesthesia na naman during that time, no? So yun yung nakikita ni Wilder Penfield. Every time itong brain part na to, nagagalaw ko, ini-stimulate ko using electrodes, nagkakaroon ng spiritual experiences. Kaya based on that observation by Mr. Penfield na asawa ni Mrs. Penfield, ang sarap itabi yung sinabi ni Paul sa Colossians. Ito na yun. That observation by Penfield confirms the claim of this passage na talagang yung brain natin, because it is designed by a spiritual being, we expect spiritual functioning of that brain. Yun yung nakita ni Penfield. Kaya hindi nakatiis tong si Penfield Ang dami-daming beses nangyari yon sa operating room niya, kinolect niya lahat ng cases, sumulat siya ng libro, yan yung title, The Mystery of the Mind. Basahin niyo na lang yan on your own. Pero dyan niya dinidescribe na talagang yung brain natin may mga parts designed for spiritual functions. And later on, fast forward, marami ng follow-up books ito, marami mga brain surgeons ang nag-replicate ng mga studies niya, nagkaroon ng konsepto ng God spots. Yan. Ibig sabihin ng God spot or God spots, kasi maraming parts ng brain yan, no? Hindi lang iisa. Ibig sabihin yan, ito yung parts ng brain that are very active when people talk about ideas about the supernatural world, lalong-lalo na about God. When you think about God, when you pray to God, when you meditate words about God, itong mga parts ng brain na to, umiilaw via MRI. When you pray, when you meditate, when you worship God, when you read the Bible, dito lang umiilaw yung mga parts of the brain na yan. Which is again, a confirmation that indeed, may mga parts ng brain talaga tayo that are spiritual in nature, designed to spot the spiritual because we are made by a spiritual God. If you want to read books about this one, the God spots, ayan. These are the books that you can read. Okay? Another evidence na talagang yung brain natin for spiritual matters, when you read prayer studies. Ang dami dyan ang daming journal articles on prayer. As in hundreds to thousands of journal articles talk about anong effect ng prayer
sa brain. Anong behavior ng brain every time a person prays? At paulit-ulit, based on the results, ito yung nakikita nila, talagang merong specific areas of the brain that are very active when a person is praying. Ano bang ibig sabihin ng prayer? Anong kinalaman yan sa Diyos? Well, kapag nagpe-pray ka, kinokonekta mo yung sarili mo sa presence ng gumawa sa brain who is God. So it's expected, dahil ginagawa mo yon, kumukonekta ka sa designer mo, ilalabas talaga yon sa brain na dinesign nung Diyos na kung kanino ka nagpe-pray. Does that make sense? This is also another good reading. If you have time, gawa kayo ng time. Basahin nyo to, please lang. Ang ganda talaga nito. May sinulat na article yung Pew Research, How Our Brains Are Wired for Belief. Grabe. Ang ganda nung finding nung study na to. Ang sinasabi dyan sa study na yan is, when you meditate, when you think about God, when you meditate on God's Word, halimbawa, nag-Our Daily Bread ka, binasa mo yung Bible, pinag-isipan mo yung ibig sabihin ng mga sinasabi sa Bible, uniquely, yung brain nagbe-behave in a certain way na doon lang siya nangyayari when you meditate about spiritual principles of God's Word. Nagigets nyo? Our brain is really hardwired to spot the spiritual because again, paulit-ulit na ako, kasi ito naman talaga yung main message ng lecture, because our brain is designed by a spiritual God. Does that make sense? Ngayon, i-combine mo yung mga studies na yan. Ano ngayon ang implication yan? That explains why, in human experience, meron tayong tinatawag na hunger for the divine. Anong ibig sabihin ng divine? Out of this world. Spiritual realm. Lahat tayo meron tayong desire, meron tayong kagustuhan, meron tayong appetite na pag-usapan yung mga bagay na divine. Hinahanap-hanap natin ang Diyos. Hinahanap-hanap natin yung presence of the supernatural God. Aminin nyo, yung mga nakikinig ngayon. Are there times in your life you felt that? Please lang umamin kayo. I'm sure 99% sa inyo sasabihin nyo yes, di ba? There was a time hinahanap-hanap mo ang Diyos. You long for God's presence in your life. You were in danger. Kahit hindi ka naman nagdadasal, bigla ka nagdasal. Naranasan nyo na ba yon? Hindi ka naman naniniwala kay Lord or hindi ka naman religious, pero out of nowhere, may nangyaring masama, sobrang takot mo, napadasal ka. Yun. That's another expression of hunger for the divine. Ito yung na-experience ni David in one of his psalms. Anong sabi niya? As the deer pants for a stream of water, so my soul, everybody read, pants for you, my God. Hindi lang si David ang nakaka-experience yan. Basically, lahat ng tao, meron tayong moments where we are thirsty, we are hungry, we are curious about things about God. Ang ibig sabihin pala ng pants dito, hindi yan yung yung sinusuot. Pants here means, I checked the dictionary, yung yung ganito, i-demonstrate ko na lang, i-zoom in ko yung mukha ko para mag-gets nyo. Ganito. Parang aso, nagpapant. Tuwing kailan mo ma-experience yun, yung nagpapant ka? Kapag uhaw ka. Ayun. So, ibig sabihin, well, let's use the word uhaw. It's part of our spiritual experience na mauhaw for ideas, for the presence of God. And I'm sure, yung mga nakikinig ngayon, mayroon kayong ganyang experience na uhaw kayo for God's presence. Diba? Kaya paminsan-minsan, parang gusto mong makinig ng worship songs. Ay, umamin. Paminsan-minsan, gusto mong magsimba. Lalo na pag birthday mo. Parang feel ko, kailangan ko magsimba. Ayan. Shout out dyan sa mga nagsisimba lang pag birthday niya. Yan. O kaya pag Pasko. Yan. Twice a year lang pumunta sa simbahan. Nung birthday, nung Pasko, tsaka nung sinipag siya, isang araw nung Easter. Nagising naman siya na maaga, wala namang gagawin, di magsimba. So, naging 3 beses, no? Anyway, so, itong ganitong experience din, panting for God, nauuhaw ka for God, this may also explain the universality of religion. Alam nyo ba na ang religion pala, universal yan? Kahit anong kultura ka pumunta, lahat meron silang certain form of religion. Lahat ng kultura merong certain idea of the supernatural.
certain idea of what's after this life. Lahat ng kultura meron yan. O sino nagsabi niya? Baka sabihin nyo, invento ko lang yan. Kakampi ko dyan si Emil Durkheim. One of the very popular sociologists na isa to sa mga research areas niya. Sociology of religion. Kilala nyo naman si Emil Durkheim, di ba? Sino si Emil Durkheim? Asawa ni? O yung mga nagsasabi ng Mrs. Durkheim, corny na yung joke nyo, ha? Seriously, sinong asawa ni Emil Durkheim? Ni-research ko yan. Ang pangalan pala si Louis Dreyfus. Eh di dapat Louis Durkheim. Eh, siguro single name, maiden name niya yon, no? So naging Louis Durkheim na siya. Ayan, mag-asawa yan. Basta ang bottom line, naniniwala si Durkheim based on his observation, based on his research, na lahat ng kultura may relihiyon. Now it makes sense why. Kasi nga, tao ka. Lahat ng tao na nagiging curious, merong spiritual appetite for the supernatural, for God. Gumamit sila ng religion to satisfy that thirst. Yan yung reason. Kung bakit ang religion continually exists and will continue to exist. I really believe that science cannot and will not, dagdagan ko pa, should not replace or eliminate religion. Shout out dyan sa mga die-hard scientists, mga scientists na naniniwala na walang spiritual world, science lang daw ang daan sa katotohanan. Because if that is true, bakit hanggang ngayon, kahit sobrang advanced na ng science, tuloy-tuloy pa rin yung pag-grow ng religion? Diba? Kasi isa yan sa mga explanation ng theory of evolution, ha? Diba? You know evolution, Charles Darwin and all, diba? Ang hypothesis ng evolution, sabi nila dati, darating ang panahon, ang tao hindi na kailangan ng religion kasi mawawala na yung evolutionary advantage ng religion dahil may science na. Kaya lang naman daw naniniwala yung tao sa religion kasi maraming evolutionary advantage eh. Pagkasama ka sa religion, tataas yung chance na may sex partner ka. Tataas yung chance na magsusurvive ka in your environment kasi lagi kayo nasa grupo, lagi kayo nagba-Bible study, lagi nyo kasama si pastor. Oh, kaya hindi kayo basta-basta napapatay ng mga kaaway ninyo kasi lagi kayong may kasama. Ganon mag-isip ang mga evolutionist. It's all about sex, it's all about survival. Oh. Religion yung unang nagbigay sa tao noon. Eh nagkaroon na ng science. Kung titignan mo yung science can satisfy both, di ba? Science can help you procreate more. Science can help you survive more. Therefore, this is where the evolutionists are coming from. Dahil may science na, mawawala na yung religion. Ang mga tao aalis na dyan. Ang tawag dun sa explanation ko na yon is the religious decline hypothesis, which is, if you look at the data today, mali. Okay? Hindi nagkatotoo yung prediction ng evolution because up until today, kahit na super advanced ng science, ang tao tuloy-tuloy pa rin sa pagpunta sa religion. Kaya yun yung sinasabi ko sa mga evolutionists dyan. If science is enough, if we are not spirits, kung talagang mga brain cells lang tayo, mga dati lang tayo mga bulate, if material things are all that matter in this life, then why is it ang mga tao tuloy-tuloy pa rin sa pagpunta sa religion to satisfy their spiritual needs? Why are we doing this? Kasi meron nga tayong spiritual appetite. We are spiritual beings. Our brains are designed to really spot the spiritual world. After all, we are spiritual beings. Sinabi ko rin yan sa iba kong lecture. You are not your brain. You are a spirit with the brain. Am I making sense? Siyempre, marami na namang nakataas yung kilay ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? So what? Makes sense, di ba? Eh ano ngayon? So what if the brain or if God is the template of our physical brain? Ang daming mga applications niyan. Let me discuss. Tama ba ako? 4. Check ko lang ha. Tama. 4. 4 applications. Number 1. The first application is, kung totoo yung framework na sinasabi ko, we should achieve healthy brain. Okay? So, hindi natin dinideny yung brain mahalaga.
Because remember, we are spirits with the brain, pero hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung brain. Because the brain is very useful in helping us spot the spiritual world. So kung gusto natin maging maayos yung spiritual experiences natin, we have to take good care of our brain. Healthy brain means better spiritual sense. Isa rin sa mga reasons yan kung bakit minsan ang tao hindi niya naiispatan yung spiritual reality kasi siguro yung brain malnourished. Diba? Hindi mo kasi pinapakain. Diba? May mga unhealthy habits ka na aapektuhan yung brain mo, kaya yung brain mo hindi niya maspot yung spiritual reality. O ano yung mga bagay na magpapahealthy sa brain? Siyempre diet. Tama na yung mga mamantika. Tama na yung mga bisyo, yung nicotine, yung alcohol. Nakakasira ng mga brain cells yan, which may impair your ability to spot the spiritual world. Kaya siguro hindi mo masense si Lord. Kaya siguro wala kang ganang mag-pray. Kaya siguro nawiwirdohan ka sa mga spiritual ideas kasi yung parts ng brain mo na spiritual nasira. Kaka-vape mo, kaka-nicotine mo. Diba? Kaya itigil mo na yan. Exercise, mahalaga rin yan. Vitamins. Na-research ko yan ha. Anong vitamins pala yung kailangan ng brain? Vitamins B1 daw tsaka B5. Akala ko si B1 tsaka si B2. Alam niyo yun? Bananas in pajamas. Bananas in pajamas. Wala no? Hindi nyo alam. O kasi, ibig sabihin nun, matanda na ako. Bakit alam ko pa yon, no? So, ano pa? Yan, medications. May mga tao din kasi, yung brain nila, something is wrong congenitally. They were born that way. Kailangan din naman ng medications para ma-stabilize yung brain to spot the spiritual reality. O, ayan ha. Baka sabihin nyo, anti ako sa mga medications na yan ha. Hindi ako anti-brain medication. Pero dapat ginagamit sa tama at tama yung perspective mo para saan yung brain medications. Okay? So, we should achieve healthy brain. Alagaan nyo ang mga utak ninyo. Okay, number 2, let's normalize the belief in the spiritual realm. Please lang. Kasi ang popular culture ngayon, dinidemonize na yung mga tao na naniniwala sa spiritual realm. Ano yung mga linyahan ng mga yan? 2025 na. Modern society na tayo ngayon. Ba't ka pa naniniwala sa angel? Ba't ka pa naniniwala sa demonyo? Diba? Hindi ka na dapat naniniwala sa mga ganyan. Ang pinaniniwalaan mo dapat journal article. Ang paniwalaan mo yung mga vloggers. Kasi yung mga vloggers, totoo yan, nakikita mo yan. Eh yung Diyos na sinasabi mo, yung mga angels, yung mga demonyo, wala naman ako nakikitang mga ganyan, hindi totoo yan. Anong favorite book mo? Bible? Luma na yan, matanda na yan, matanda pa yan sa lolo ko. Totoo, naniniwala ka pa kay Moses? Naniniwala ka pa na talagang nahati yung Red Sea dahil kay Moses? Talaga lang Ayan. Diba? Yan yung popular culture. Dinidemonize yung spiritual realm. Isa pang pag-atake sa spiritual realm, kaya hindi ito na-normalize, na-abnormalize, baliktad, is yung scientism. Have you heard of scientism? Gumawa ako ng lecture dyan. Hanapin nyo lang sa YouTube channel ko. Pero for those of you, very quickly, scientism is a way of thinking where you believe na lahat ng dapat mong paniwalaan dapat may scientific evidence. Kapag ganun ka mag-isip, nag-ano ka, yan yung scientism. Hindi ako maniniwala hanggat hindi kinukumpirma ng science. Diba? So pag may nagsabi sa'yo, alam mo, totoo ang may Diyos. Anong isasagot mo dahil nandito ka sa scientism? Bigyan mo ko ng journal article, bigyan mo ko ng pag-aaral na nagpapakita na totoo ang Diyos. Sige nga, nasaan? Nasaan yung test tube na nahuli mo si Lord? Nasaan yung microscope na nakita mo yung anghel na kasama ni Lord? Yan. Kapag ganyan ka mag-isip. I don't see God, therefore there is no God. Hindi ko naman nakikita yung Diyos eh. So, ba't ako maniniwala may Diyos? Scientism yan. Tapos, anong basis mo? Ano yung don't see mo? Paano mo nalaman na hindi mo nakita yung Diyos? Eh, di science. Scientific method. Kaya nga siya tinawag na scientism. Yan. Eh, nag-scientific method ako. Lahat ng steps, finalo ko. O, ang conclusion ko, o ang observation ko, yung data ko shows, walang Diyos. Hindi ko naman siya nakita.
Hindi naman siya nakipag-basketball sa akin. Hindi naman niya ako kinausap. Hindi naman niya ako piningot. Wala akong na-experience. Hindi nahuli ng 5 senses ko. Therefore, there's no God. Yan ang scientism. Usong-usong ngayon yan. Marami yan sa mga universities. At ang malungkot, marami mga teachers, marami mga researchers, ganyan. Tapos, pipilitin nila yung mga estudyante nila na dapat ganyan din mag-isip. Lalo na sa field ng psychology, maraming ganyan. It's all about the data. Let's just focus on the numbers. Yon. Don't get me wrong, I have nothing against the numbers. Mahilig din ako mag-analyze ng data. Pero sana, wag mo ring sasabihin na because the numbers don't show the spiritual realm, therefore it's not true. Sabihin mo na lang yung numbers. I-analyze mo na lang anong ibig sabihin ng numbers, but don't conclude na hindi totoo yung spiritual realm. Reminder lang din, no, for those of you, di ba, mga first year kayo, nagsisimula pa lang kayo sa psychology, sana naman tinuro na sa inyo ng teacher nyo na ang psychology science, gumagamit tayo ng scientific method. Gentle reminder, ang scientific method, if you study its history, ginawa yan to study what? The physical world. Kaya bagay na bagay ito sa mga field na ang pinag-aaralan, mga physical elements. Bagay yan sa biology, bagay yan sa engineering, bagay na bagay yan sa physics, sa chemistry. Kasi mga physical elements pinag-aaralan sa mga fields na yun eh. Sa totoo lang, ang psychology, you study its history, pinilit lang naman natin na gumamit ng scientific method para lang matawag tayo na field of science. Pero sa totoo lang, yung object of study natin in our field, hindi siya totally pwedeng mahuli ng scientific method kasi ang main object of study natin, psyche, non-physical. Ang layo ng pinagkaiba ng kaluluwa versus chemical. Ibang-iba ang kaluluwa versus bato. Tama ba? Gagawan ko ng ibang lecture yan na history of psychology. Yes, we are a science, pero hindi ibig sabihin nun, if i-physicalize natin yung pinag-aaralan natin sa field natin, which is the psyche. The psyche is not physical. Therefore, may limits yung scientific method in fully understanding what the psyche is. Ayan, nakaisip na naman ako ng bagong lecture. Abangan nyo yan. So, mali yung ganyang attitude, no? Na kapag hindi mo nakikita, therefore, hindi totoo. Am I making sense? So, that's number 2. Let's normalize the belief in the spiritual realm. Number 3, also satisfy your spiritual needs. Another application yan. Okay? In fact, ito yung origin eh. Ito yung origin ng poor mental health. Merong isang tao, babangon sa hukay, sikat na sikat to, kilalang kilala to ng mga psych majors, babangon sa hukay, makikipag-appear sa akin, makikipag-fist bump sa akin, agree na agree siya sa akin. Sino yan? Si Abraham Maslow, asawa nino? Mrs. Maslow. Kilala natin yan. 'Di ba? Agree na agree yan dito sa application number 3 na bilang mga tao, kailangan i-satisfy din natin yung spiritual needs natin. Notice I use the word also. Bakit ko ginamit yung also? Ibig sabihin, meron pang isa. May isa pang need na dapat mong isatisfy, which is what? Physiological needs. Hindi ko naman dinideny na may physiological needs. Pero after the physiological needs, huwag natin kakalimutan, meron pa tayong mga spiritual needs. Going back to this point, yan yung reason ba't marami mga tao may poor mental health. Nalilimutan yan. Akala ng mga tao, ang kailangan lang natin mga physical things. Punta ka sa hierarchy of needs ni Maslow, yan yung physiological needs. 'Di ba? Yan yung pagkain, yan yung oxygen, yan yung tulog, kailangan mong maligo, yan yung tubig na iinumin mo. Kailangan naman talaga lahat yan. Nagigets nyo? I-connect natin sa brain. Ano yung mga physiological needs ng brain para maging maayos yung takbo ng utak mo? Oxygen, glucose, dapat maganda ang blood flow niyan. Kailangan may vitamin B1 at B5 yan para maging maayos ang takbo ng utak. Need talaga yan. Kaya dapat ibigay mo yan sa sarili mo. But don't stop there, sabi ni Maslow. Kaya makikipag-appear sa akin to si Maslow eh. Many people, akala nila pag may physiological needs na, that's it. No. Because if you notice, if you analyze the hierarchy of needs, after physiological needs, the rest of the needs are spiritual. Agree ba kayo doon? Tingnan nyo. Ito physical.
'Di ba? Anong nandyan? Gulay, kanin, hotdog, ampalaya, ano pa? Paminsan-minsan, Starbucks. Yan, para magising-gising naman yung brain mo. 'Di ba? Pero after nyan, boom! From that point hanggang pataas, safety and security hanggang self-actualization, ano yan? Is spiritual needs na yan. Yan yung problema kapag hindi ka naniniwala sa spiritual realm. I hope you can connect the dots. 'Di ba? Kasi naniniwala ka sa scientism. There's no such thing as the spiritual realm. Ano ngayon ang effect sa yan? Eh di wala kang gagawin para makuha mo tong mga to kasi hindi ka nga naniniwala sa mga spiritual elements eh. Para sa'yo, makakain ka lang, kumita ka lang ng kumita ng kwarta, okay ka na. May kakilala kayong ganun. Yung point ng buhay niya, kwarta. Yung point ng buhay niya, kumain. Yung point ng buhay niya, magpayaman na magpayaman. Ay nako. Prone yan sa mga poor mental health. Dapat balanse ka. Kaya sabi ko nga kanina, also, going back, yan, also. Diba? Pagkatapos mong kumain, pagtrabahuhan mo na yung mga spiritual needs na kailangan mo. Diba? Huwag ka lang maniniwala sa science na ang kailangan lang talaga ng tao, mga physical things. And for those of you who are mental health experts here, yung may mga kliyente, yung mga nagsa-psychotherapy, may implication din yung number 3 when it comes to mental health. Sana naman yung treatment plan ninyo sa mga kliyente ninyo, balanse. Ito yung susi papuntang magandang mental health. Babalansihin nyo, healthy brain plus healthy spirit. Diba? Healthy brain, ibigay mo tong mga to, diet, exercise, vitamins. Healthy spirit, huwag niyong kakalimutan kasi may mga psychiatrists, may mga psychologists, may iba't ibang mga mental health professionals humihinto lang sa healthy brain eh. Depressed ka, mag-exercise ka. Depressed ka, bilan mo yung sarili mo ng ng magandang bag. Treat mo sa sarili mo. Self-love, self-love. Depressed ka, halika dito, turukan kita ng antidepressant. Hindi dapat ganun. Okay? Okay lang ako sa antidepressant, pero hindi yan yung pinaka-solution para umayos yung mental health ng tao. Dapat balanse. Nagbigay ka ng something physical, kailangan babalansehin mo ng spiritual. Ipakilala mo sa kliyente mo yung God's love. Ang kliyente mo, kailangan niya ng salvation. Kailangan niya ng grace. Kailangan niya ng forgiveness. Kailangan niya ng fellowship at iba't iba pang mga spiritual needs. Yan ang susi papuntang mental health. Hindi yung tinurukan mo na lang ng tinurukan ng dito. Tinurukan mo na lang tinurukan ng antidepressant. Tapos, bahala na. Hindi ganon. After all, yung kausap mo, hindi yan brain. Hindi yan brain lang. Ano yan? Spirito yan na may brain. So, kung may ipaprioritize ka between the brain and the spirit, dapat yung spirit. Ayusin mo muna yung brain, pero kaya mo ginagawa yon, kaya mo inaayos yung brain, para mas maayos mong ma-deal with yung spirit niya. Ayun, ganun dapat. And last one, number 4, ito, pwede nyong i-apply ito sa mga sarili nyo. Use your brain for spiritual purposes. Do you agree? Going back to that passage, may nalimutan pa tayong i-discuss. Yung words na for Him. All things were created through Him and for Him. Everybody say, for Him. Ano ibig sabihin ng for Him? For Him means patutunguhan, purpose. Kaya ka pala dinesignan ng brain, kaya ka pala binigyan ng brain ng maker mo para sa Kanya. Para gagamitin mo yung brain mo sa kingdom ng gumawa sa'yo for the purposes of your maker. Lahat naman tayo, kung talagang we are part of God's kingdom, yun na naman yung purpose natin eh. Meron tayong specific contribution para ipakalat, para i-reinforce yung God's kingdom. So dapat lahat ng brain capacities mo, lahat ng kaya ng gawin ng brain mo, ginagamit mo for God's kingdom, for God's purpose. Kung ano man yung purpose niya sa'yo. Kasi iba-iba tayo ng purpose, iba-iba tayo ng calling. 'Di ba? Ano yung mga kayang gawin ng brain na dapat ginagamit mo for His purpose? Ayan, nakalagay dyan. Speech. Sana naman yung mga pinagsasabi mo in accordance to God's purpose, nakaka-contribute sa mission mo sa buhay. 'Di ba? Speech, ano yan related yan sa brain. May mga parts ng brain ang hinahandle, speech. May mga parts ng brain hinahandle, problem solving.
May parts ng brain, hinahandle, planning, your decision making. Sana itong mga functions of the brain mo, gamitin mo for God's kingdom. Yan. Tumulong ka sa iba, tumulong ka sa project ng mga simbahan, mag-serve ka sa simbahan. Yan. Diyan mo ginagamit dapat yung talino mo. This is the key to good mental health, kaya nakalagay dyan. Marami mga tao, hindi ganyan. Ginagamit ang utak for the wrong reasons. May kakilala kayong ganyan, yung utak, lahat na lang tungkol sa pera. Utak, pera. Mukhang pera. Kaya lahat ng brain capacities niya papunta sa pagyaman. Yan. Yung galing niya sa pagsasalita, yung problem-solving skills niya, yung planning skills niya, decision-making skills niya, lahat. Para yumaman siya ng yumaman, at pag sobrang yaman na siya, mag-e-engineer lang siya sa buhay niya, hanggang sa mamatay na siya. Yan. Unfortunately, yan yung template na pinopromote ng mundo ngayon eh. Yan daw ang successful life. Sobrang yaman mo, hindi mo na kailangan magtrabaho kasi ang dami mong passive income, mag-around the world ka na lang hanggang mamatay ka. Yan ang good life. Mali. Ang good life, ginagamit mo lahat ng resources mo, brain resources and spiritual resources for the kingdom of your Maker. Yun yung ibig sabihin ng for Him. Yan yung destination mo. Your brain, ginagamit mo para makarating ka sa spiritual destination, hindi worldly destination. Shout out dyan sa mga mukhang pera. No? Magbago na kayo dapat. Spiritual purpose. Yung pinaiiral natin sa life natin, pampaganda ng mental health yan. Maliwanag. So yan yung maikli nating lecture on the psychotheology of the brain. Sana marami kayong natutunan. Marami na namang galit sa akin. Okay? Comment lang kayo dyan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.